Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo gaya nga nasabi ko sa inyo sa last review ko, which is uploaded kagabi. Focus muna tayo sa Gubat 15 battles. After neto, meron pa tayong isa ata na hindi pa nare-review doon, yung GL vs MR. Sa mga susunod, marireview din natin yun. Pero sa ngayon, ngayong gabi, nakakapag-review na ako ng isang battle, which is yun nga, uploaded kagabi yun. Uploaded kagabi yun. Yun yung battle ni Kilan at ni Castillo. Tapos ngayon naman, pangalawang battle, review ngayong gabi, Marshall B versus MP3. So, on paper, masasabi kong technikalan to eh. On paper, masasabi kong lyrical. On paper, masasabi kong technical. Tsaka, pares ng estilo. 'Di ba? Almost the same. Almost identical yung style nila na nagfo-focus sa punto, sa technicalities, at may mga jokes din pero hindi yun yung forte nila eh. Kaya para sa akin, bakbakan to ng lyricism, bakbakan to ng talino, bakbakan to ng references at angles, creativity especially. So yun. Umpisa na natin to, Marshall B versus MP3. Game. So, inilin mo una, si Game. MP3. Gubat 15, pakinggan natin, unang banat, MP3. Game. Boss, bakit si Marshall? Fan ako nito. Ang mga verses niya para sa akin naging sagrado, parang Bible. Nagpalaglag ako sa unang round ng isabuhay, ganun ko siya ka-idol. Kaya yung match-up mo, ang bobo. Ano ba yung utak mo, puno ng hangin? Ha? Tangina, para lang matuloy yung laban, yung tulak pa tumulak sa akin. Gago. Pakulo ni M-Site kasi yun eh. Yeah, mga pakulo ni M-Site. Shoutout kay M-Site. Sa mga hindi nakakaalam laban din ata ni ano rin ata yung M-Site versus Marshall B rin ata yun. Yun, yung may tinulak si tinulak ni Bossing Arik si M-Site. So, yun. Ahon din yun eh. 14 ata, ahon 14. 14 ba yun? Basta yun yung time na may Lip Cram versus Goryo. Tapos Mot Sayad. Ahon 14 eh, diba? Yun, ahon 14 yun. Parehas mga technical na taglish na inidolo si Sak Maestro. From Mindanao, nag-boom sa Gubat, may similarities ang kwento. Kaya nung debut ko, sabi nila, ako yung susunod na Marshall. Tangina, trendsetter. Pues pagkatapos kitang ilang paso ngayon sa Gubat, ikaw naman yung susunod na cancer. Kasi bilang fan, ilang beses mo na akong na-disappoint. Kung naging tao lang karera mo, pang Elias fan na yung amoy. Habang tumatagal, nagiging underwhelming ka na, boy. Hindi to passing of the torch, matagal ka nang walang apoy. Yun, unang bara na
masabi kong solido yung tama nun. Hindi to passing of the torch. Hindi to passing of the torch. Matagal ka nang walang apoy. Yun, ganda nun. Kasi pansin na yung amoy. Habang tumatagal, nagiging underwhelming ka na, boy. Hindi to passing of the torch. Matagal ka nang walang apoy. Ganda nun. Kasi pansin nyo, si Bitrum, bago naging top tier, siya yung binanat-banatan. Si Lefty, bago nag-flip top, pinagmukha to na walang kalaban-laban. Kaya fuck following in your footsteps. Hindi ko yan kailangan at ba't ako susunod sa iyong yapak kung ikaw yung inaapak-apakan. Bigat. Pero alam ko, marami ditong naniniwala na alamat na to sa gubat. At oo naman, mayroong truth. Pero alam nyo ba ilan palang panalo niya sa gubat? 4 pa lang. -2. Sa 8 taon ang tinalo niya, si Jamal tsaka si Chalice. Tangina naman, Marshall. Alam kong buhay pa rin si Chalice, pero puta, sino si Jamal? Kaya pala nung laban nila ni Fangs, panay siya flex ng mga talo. Na tinalo siya ni Balakid Tats tsaka Invictus, ginawang silver lining nitong gago. Porket sa big names siya nadali, ginawa niyang validation, men. Aba, kung achievement na pala yan, badang congratulations din. Pang mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Ganda nun. Ganda nun. Ganda nun. Pang mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Huwag kang umasta na brutal kasi all you ever do is lose. Edi lose ni Musal. Yeah. Maliban kay J Black, wala kang panalong maiyabang. Wala kang panalong maiyabang, lahat ay wakbay, walang mapili. Ginawa mo lang panggatong yung mga talo para sa spotlight manatili. Pero wala pa rin nagbago, ikay di pa rin nag-spark. You're still a fat guy na kadiri na nagpapanggap na may apoy habang ginagaslight ang sarili. Kaya pinapangako ko, dito uubra sa aking obra. Kahit trilingual battle patutropa, sa Tagalog pa lang ay matutroma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Yeah. Kaya, di na to yung MP3 na nag-concede. Kaya sana ay magets nyo na. Tung taga Santa Cruz may tulog sa akin. Pagising niya San Pedro na. Papakitaan ko kayo ngayon ng panalo na malinaw. Di ako underdog ngayong gabi. Ang hinaharap mo ay halimaw. Okay. Dalawa yung nagustuhan kong linya ni MP3 dito. Yung ano nga ba yun? Hindi to passing of the torch. Matagal ka nang walang apoy. Yun, maganda yun. Tapos, may isa pa eh. May isa pa. Nakalimutan ko na. Basta bandang first half yun. So, yun. Yun. Technical. Diba? Sabi ko sa inyo, magiging technical yung battle na to eh. So, kitang-kita naman kung gaano ka-technical yung mga binanat na MP3. And tignan natin ha. Pero overall na lang guys. May dalawang haymaker si MP3 na nagustuhan ko. Ang ganda ng punto nun. Kaya ayun yung hindi ka naging star sa basta sa gitna ka lang naging in between. Ganda nun. So tatlo pala. Yung torch, passing of the torch, yung between, tas may isa pa. Kalimutan ko lang yung isa. So yun, bali meron siyang 3 haymaker para sa akin or 3 magagandang mga lines para kay Marshall. Kaya para sa akin okay tong round 1 ni MP3, pero hindi ibig sabihin na unbeatable tong round na to. Beatable pa rin to, pero depende yon sa magiging performance ni Marshall. So game. Game. Ilom lang, kaya basta mag-choke ba? Yo! Pride parade sa gawas. Nawala. Dapat naanad to ang faggot bitch. Di ka underdog, isa pang under bitch. Israel? So,
Una sa lahat, Free Palestine. All people should be kept safe. And fuck Israel, sanay ako sa self-hate. Yo, I say gods must be crazy. At 2 sub-Saharan ang nagtuos, maganda. Sino sa amin yung kakutis ni Nixaw? Naku, boss. Halata. Kaya nga gods must be crazy, may unos na dala. Binatuhan siya ng battle, naging Diyos sa kanya. Tunog white boy pag nag-write raps, kahit ang skin pang kalabaw. Ito na nga yung find out kasi si MP3 nag-fuck around, nananapak pag-write brad. Pang-help in need tong hand to mouth. Maalama tong mic drop, rest in peace, maamba out. Rookie daw, yung label inaccept talaga. Pag pumalpak, rookie mistake, sumasagip sa kanya. Tawaging rookie, di pa puri, disrespect patanga. Matagal ka ng bulbulin, gago, 30 ka na. Kaya ka gumagana, kasi newbie ang presensya. Yan ang hugot na baraha kapag lugi sa pag-entra. Kahit lumi ka, ay stupid, greatest shooter pa ang tema kasi Stephen Curry, kasi 30, tapos rookie card mabenta. Ganyan ka ba sa Rapolo? Hindi. Kung mag-spit ka sagad, binabandera mo experience parang bitch na pa-fuck. Pag sa flip-top, feeling virgin, puta switch ka agad. Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-bloods. Okay. Kaya bayot. Kasi pangsak kanyang performance na hinasa. Pangalan lang kailangan ng si Tropa makilala. Pag walang data na pang stream, kasi olat sa pitaka, YouTube tas MP3, yung format ay pirata. Okay. Kapag tunog ay inusisa, 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 dili nandiyo ka palikad. Lalo, ang speaker ay mabisa, mataas kapasidad kapag sa Marshall nyo pinakinggan, bagsak kanyang lipad, dinig na dinig ang MP3, mababang kalidad. Kaya, kaidaran nito, batch 2015. Kaya, paanong advance na to sa liga? Kung ganito lang siya ngayon, sa aming, dito pasado sa aming era, pag nilipat ng kategory, klarong makikita na pag sa rookie magaling, pag sa veterano siya, hindi na. Patay. MP3 yun, 87. Simple. Ganun lang kasimple. Nag-choke si Marshall, hindi ganun ka-epektibo yung mga na-spit niya, slow start siya, dragging, may mga slip-ups, may choke rather, 'di ba? Ayan, ganun lang. Yun lang yung kailangan mong tignan doon. Hindi mo na kailangan mag-deep dive pa. Na, ano ba, titignan mo pa yung punto. Di na eh. Kasi, after those rounds, may kita mo kagad na in terms of performance, lamang sa MP3 kasi malinis yun, sumusuntok, tsaka effective. Kay Marshall, more on naging parehas naman sila naging technical, pero yung kay Marshall kasi hindi ganoon ka-epektibo, tapos nag-choke pa siya, diba? So just simple as that. Okay, 8-7 in favor of MP3. Yun lang, 8-7 in favor of MP3. Hindi ko muna bibigyan ng 9 points MP3 dito kasi medyo nakukulangan pa ako. Sabi ko nga, 'di ba, may tatlong linya lang si MP3 na nagustuhan ko. So, yan, medyo kulang pa. Sana madagdagan pa 'yon sa papakinggan nating round 2. Pero so far, round 1 MP3 'yon, 8-7. Game. Yo. Tangina. Maitim daw balat ko. Akala mo di ko yun ma-handle? Pucha, kesa naman sa'yo, tol. Tumatay ka habang bumabattle. Real talk!
Nung ahon 13, alam ba to ng mga Repa Pips? Habang nagbabattle sina Emzite, natae siya sa kanyang brief. Akala niya utot lang daw. Puta na, misinterpret. Naalarma siya nung biglang parang meron ng lansones kanyang puwet. Tsaka may coffee shop to sa Laguna. Binisita daw ni Kuya Dennis 3 buwan bago magubat. At mula noon, di na gumaling yung mga bago niya na sugat. Yung kape niyo, puro asukal na may konting 3-in-1. Mahiya ka naman daw. Pag wala na silang creamer, pinapalit nila gaw-gaw. Sa Manila, nagdala pa to ng free sample sa kanilang cookies eh. Pinyahin niya yung isang box. Sabi niya, eto tol, bestseller namin. Boom! Kinain niya lahat. Gago. Sabi ko, paano namin malalaman kung masarap talaga yun? Pero ang talino mga kap, di niya naman daw mauubos kung hindi yun masarap. Yeah, ano idol? Jogging tayo minsan. Si John Leo kasi naaalarma. Nung nanghiram siya sa'yo ng pera, kinuha mo ang iyong pitaka. Kaso pagbunot mo sa iyong bulsa, may nalaglag din na shawarma. Mababaw lang ba, Shal? Pues sige, pag-usapan naman natin kung paano ka bumatel. Yang flow mo na slow-mo, tas madalas pang nagsistutter. Pinuna mo pa si Acer, pero naisip mo ba, brother, na what if sa ilang taon mong bumabatel ay hindi ka talaga rapper? No. Kasi kung rapper ka talaga, ba't panay ka stutter, tapos after mong mag-spit ng 8 linya, hinihingal ka bigla? Yung mga kanta mo, halatang pinuputol every 2 lines yung pag-record para makapasok lang sa beat, walang hiya. Kaya ka walang hit sa pang bumilib, mga mangmang. Di ka rapper kahit trip mong i-admit mo na lang yan. Ito payo ko sa bitch at masakit man sa banban. Wala kang talent sa pag-spit, tol, lunukin mo na lang yan. Spit, ako, lunok, okay. May problema din sa pag-deliver. Di ko kayang sumigaw ng malakas. At ang resulta, naknang puta, bagong paboritong MC ni Batas. Ang pagiging rapper nasa DNA. Kaya kahit di ako sumigaw, alam mong nagra-rap pa rin to. Ikaw, may shawarma ka sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo. Kasi Marshall, ikay flawed na makata. Pagdating sa metro, ikay lost, walang mapa. Di ko to kailangan na gawin, pero ginagawa pa rin. Maipakita lang sa'yo, wala ka. Daming awkward na poses, kailangan i-process sa thoughts. Kaya boss ang lala niya, tol, walang aura. Feeling sick pag nag-spit tong bitch. Pero if my beat, ikay off parang abra. Di ka naging top. Di ka naging top tier sa tagal ng karir mo. Alam mo, that's real. Kita mo ngayon, ako'y lumabas sa kahon habang ikaw ilang taong ka nasarap nag-stand still. Pagdating sa battle, magaling ka nga umangi, pero tangina mo ka, tsaka lang may upbill. Kaya Marshall, patunayan mo sa amin na MC ka talaga at pakitaan mo kami ng rap skills. Pero at least kasing tindi mo na si Emzite at si Abra. Pucha sana all. Offbeat ka na nga, wala ka pang sikat na kanta, tol. Best performance niya sa battle was 7 fucking years ago sa Gubat Pinakawalan. Yung Marshall na bumadibag kay Chalice, yun ang aking inaabangan. Kasi yun yung Marshall na magaling, na hanggang ngayon ang pagiging Marshall ginagampanan matapos ang 7 taon, di mo pa rin nalagpasan. Punto, no? Star, kaya pinuri siya yung bars may decency. Pero mapabatel man ang musika, nag-flop na recently. Kasi wala na siyang nabuli na malakas sa Trill MC at naging magaling ka lang sa umpisa na parang PSP. Kaya ito'y sampal sa iyong muka. Hambugiro ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? Oh, teka, wala akong plano dito, tangina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Ay, gago ka. Tangina. Ano yun? Naka-ready yun, no? Naka-ready yun, guys. Ayun, nag-close doon. Tanginan yan. Ang lakas nun. Hindi ko alam kung blanco ba yun na if ever
umikot din si Marshall, ispit niya yun. Pero kung hindi, tuloy-tuloy yung pag-spit niya nung... Tinan nyo, pakinggan nyo. Pal sa yung muka. Hambugiro ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? O yan, di ba? Meron siyang linya eh. Meron siyang linya na, di ba, inaasar mo akong bading, tapos umikot si Marshall. So, para sa akin, kung hindi umikot si Marshall, may itutuloy ni MP3 yung, di ba, inaasar mo akong bading na linya. Umikot. Kumbagat sa pain si Marshall. Kaya ang na-spit hindi na in-spit or hindi na tinuloy ni MP3 yun, yung linya na bading something. Nagkaroon na ng parang lumiko na si MP3 sa pre-med na yun or sa abang. 'Di ba? Ang galing nun. 'Di ba inaasar mo akong bading? Teka, wala akong plano dito, tang ina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Handa yun. Hindi yun freestyle. Nakahanda yun. Na kung mag-react si Marshall, kung umikot siya, i-spit niya yun. Pero kung hindi, meron din siyang handa. Parang ganun. Lakas nun. Malakas yun. Ang lakas nun. Ganun gumawa ng skema. Kakaibang baliktaran na tutol. Habang yung crowd nagwawala, yung Marshall na kinokontrol. Kumagat. Di ba lagi mo kung inaasar na bading? Ilagay natin dyan. Di ba? Ayun pa lang. Doon pa lang papasok yung inispit ni MP3 kanina. Now, what if hindi umikot si Marshall? Ito na yung linya na yon. Pero umikot, kaya nagkaroon ng other 4 bars. Ang galing, ang creative ni MP3 doon. And para sa akin, ito na yung parang ito yung punto na nagdala sa buong round. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla! Na bading, ilagay natin dyan yung paksa. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla! Pumiyok pa. Wala. Malinaw yon. Ang ganda nung abang, ang ganda nung pre-med ni MP3 doon, and masasabi kong yung nagulat ako kasi kita niya naman yung reaction ko doon na nanonood lang ako, tapos biglang ganon, may biglang singit si MP3, di ba? So isang solidong pre-med yon. Hindi yon freestyle, guys. Baka iniisip nyo freestyle yon. Hindi, men, para sa akin abang yon, na parang syempre risk din yun na what if hindi umikot si Marshall sa gagawin ko. Kailangan may ako, meron akong handa na kung hindi siya ikot, paano kung umikot? Kailangan may handa rin ako. So ganun ko nakita yon, at feeling ko ganun talaga, di ba? Yun, ang creative lang noon, and sa akin ang ganda nung pagkaka-construct, and enough yun para iangat yung buong round. Kasi slow start si MP3 slow start siya. Sa tingin ko, ang laking epekto ng ginawa niya para umangat o tumaas yung buong round 2 niya. Props doon. Okay, Marshall. Yung naglaban kayo ni Pen Pluma, akala ko siya iyong talagang sisibakin. Pero naging bakla din dating yung sinabi mong you're finishing him. Okay. Di rin nakatulong ang iyong napiling gawin. Isang round ka nag-run kung ba't hindi ka bading.
Yun ang solid na concept. Unique. Natatanging halimbawa. Siya lang kailangang patunayang di siya bading sa gitna pa. Mabilis tatakan ng kutsa mga maling pakilala. Bago tangkaing maitama, bakit ka panipaniwala? Yung antonym, minot na, hindi totoo. Pero naging henyo pa yung punto. Ginawang motos MC ni Crip kahit imbentong nagkagrupo. Tumatatak mga kutsa kahit di sentro sa insulto. Taga Surigao, pwedeng sabihing membro ka ng kulto. Kaya bakla angels lang sa peste, nababaon sa hukay. Kung dugo mo hindi berde, ang galawan mo makulay. Kung kahit ano pwede, ganap ka bang mahusay? Kung apektado ka ng peke, gaano ka katunay? I got a family! May anak ako! Patunay niyang hindi siya iha, kaso Wari Padilyang naging baklita, kakasambit niya ng mista-mista. Vin Diesel naging dating niya, paggasolina, pang milya-milya, na istakilya, may pila-pila, ang pinambida, pangget pamilya. Ayos. Nakabuo, may pinagpasahan ng dugo. Feeling G na Sigma. Kung lalaki ka dahil sa bloodline, bakit sa Crip di mabisa? Hindi ka tunay, ikay kadire. Papapanggap ay kitang-kita, hindi ka mananatili kung basyan ay linya-linya. Sa karakter, struggle, walang-wala ka pang swagger. Tory ng pisa, parang swak kahit wak na yung angle. Parang Drake, pag-question, pagkalalaki ni brother. Rebuttal niya sa mga dis, merong family matters. Hindi importante. Hindi importante yung katotohanan. Sa nerdong pala hikbi. Kasi kahit peke, nanunuot. Tumeterno ng matindi. At doon mo malalaman kung meron ka bang silbi. Importante yung katotohanan. Pero ikaw hindi. Okay, hindi ito yung Marshall na ina-expect ko sa battle na to. Wala, may mga stutter, may mga stumbles, tapos hindi ganun ka bigat yung mga pinupunto niya. So, hindi ito yung Marshall na ina-expect ko. Kasi, kilala natin si Marshall, guys. Alam natin kung paano sumulat, alam natin kung paano magbigay na magandang laban tong si Marshall. Pero sa tingin ko, hindi siya ganun ka-prepare laban kay MP3. Yun lang. So, 9:7. 9:7 lang, guys. Huwag kayo masyadong exaggerated para sa 10 points para kay MP3. 9:7. Kahit pa paano, sabi ko nga, naiangat ni MP3 yung buong round 2 niya. Pero still, yung first half niya is slow pa rin. Pero yun, supposedly kasi 8 points ko lang din yun. Pero dahil sa pag-angat ng round 2 niya from 0 to 100, ang bilis eh. Ang ganda nung pre-med na yun eh. Sobrang epektibo eh. Dahil doon, umangat. Pero supposedly 8 points lang siya. Pero hindi ko pa rin siya bibigyan ng 10 puntos kasi, yun nga, slow start at hindi ganun ka-epektibo yung mga una niyang ginamit. Kaya, 9-7, kanya pa rin naman to. Yun. 8-7 sa round 1, 9-7 sa round 2, and that's 17-14. First 2 rounds, MP3 yun. Round 3, ito na, last round na. Game. Ang sakit naman. Di daw ako importante. Pero tol, ito dapat ang iyong malaman. Kung wala ako dito ngayon, edi wala ka rin kalaban. Puta. Tapos nag-gay angles, tapos siya yung unang nagsalita. Gago. Pero, eto, last battle niya sa gubat, sabi niya si Acer daw ay peke na lokal habang siya yung tunay na import. Pero tol, ito yung truth. Si Acer nagpapa-event yun sa Masbate para ang culture ma-improve. Ito, last time niyang nag-perform sa kanila, nag-demand ng ticket, TF at hotel. Ngayon, sinong fake at sinong true? Kung siya yung taga-iligan, tas panay siya flex na siya ay import ng Cebu, o peke na lokal, na sa hometown di maasahan. Pucha, di umuuwi kapag hindi binabayaran. Inispoil nyo kasi masyado, kaya biglang naging mahangin. Di po nakitaan ang galing, kaya di nakita sa nanggaling.
Sa naukit mo na strat, ikay nahuli at na-trap. Napaka-stupid at ang wax. Passer yung ina-attack, pero start looking at the facts. Ikaw yung tunay na panggap, iligan yung nakatatak, tapos Cebu inaangat. Di sa pagbubuhat bangko, pero ako sa Surigao, nag-organize ng events. Ginagabayan yung mga bago para mas lalo pa nilang pag-igihan. Nagpe-perform ng walang TF nang hindi napipilitan. Maliit lang kasi eksena namin. Di napapansin ng karamihan, pero binibigay ko pa rin lahat. Binibigay ko pa rin lahat at ako'y walang pinagsisihan. Kasi yung mga bagong tubo namin, dumadayo na sa ibang lugar, may mga laban na dikdikan. At malaki yung ambag ko kahit walang bumabalik na income. Alam kong di natin to responsibility, pero ako'y may paninindigan at ito yung mga di mo nagawa nung ikay nandun pa sa iligan. Oo, tol, dito sa liga, ikaw ang bigger star, no need mag-discourse dyan. No need mag-discourse dyan. Pero kung usapang peke na lokal, ikay mas fit dun man. Kaya wag mo akong yabangan, di ka important. Ako yung hometown hero, ikay import lang. Piniflex niya lang na siya'y taga-iligan kapag siya'y nasa iligan para ang crowd ay mapahype. Habang dito, piniflex niya siya'y pambato ng Cebu para mag-buy support naman sa live. Kaya gets na tol, di predator, tong animal ay walang right. Sumisip-sip ka lang sa mga host na parang parasite. Kilala na kita, Marshall, ba't di mo kusang angkinin? May mga angles kang applicable sa'yo, kailan mo yun papansinin? Okay. Isang MC galing iligan, dun siya unang tinanim pero tumubo sa Cebu at yung nagbunga balimbing. Okay. Yeah, pinapalambot ko lang tong baboy nyo na para bang nilaga. Pero di tayo dito magtatapos, mukhang ang venue hindi tama. Ngayon, formal kitang hinahamon. Kung gusto pa nimong makigbangga, usbunin nato sa Rapolo, magpinatyanay putag Bisaya. Okay, hindi na napantayan ni MP3 yung round 2 performance niya. Kasi, ayun nga sabi ko, feeling ko pantay-pantay naman yung sulat ni MP3 from round 1, 2, and 3. Naging malakas lang yung round 2 niya kasi nga nag-react si Marshall, which is anticipated niya yun, 'di ba? Ulitin natin what if hindi nag-react si Marshall doon? Feeling ko, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, supposedly 8 points lang ang ibibigay ko dun sa round 2 ni MP3. So sa tingin ko 1, 2, and 3 niya pare-parehas ng level Pare-parehas ng construction, ng structure, pati yung punto, ganun din. Pero since nag-react, kasalanan ni Marshall nag-react si Marshall dun sa ikot na yon, kumain ng malaking enerhiya, kumain ng malakas na malakas na haymaker. 'Di ba? Kasalanan ni Marshall 'yon. Pero nevertheless, 'yun, consistent na approach para kay MP3. Okay? Iskoran ko na guys, 898. That's 25 points for MP3. Marshall, pakinggan natin. Malay mo, mabigay natin kay Marshall yung round 3 kasi hindi naman ganun kasulido o hindi naman naulit ni MP3 yung round 2 performance niya o yung level ng round 2 niya papunta dito sa round 3. Naging yung round 3 niya same ng round 1 Ganun siya. So, hindi pa huli ang lahat. Mali mo makuha ni Marshall yung pinaka momentum o yung pinaka hinahanap nating performance. Pwede nating ibigay sa kanya. Pero yun nga, tawag dito, nag-choke, wait lang. Depende yun sa performance niya sa round 3. So yun, pakinggan natin. Basta. Game! Bagong paborito ni Batas. At pinresent ay maganda. Dapat kami daw magkamatch. Iginiit kinampanya. Itong tanga naging tugon kinikilig na pagsamba. Di ako nagdasal sa Panginoon at dininig ko tong kanya. Kahit mag-twist man to ng linya ko, sabihing wak ang pagka-right, walang epekong bumilib sa 100 pang mga lines. Mahilig ka mag-logic, ngayon nagpapakamatay kasi pag artist merong logic, he don't wanna be alive. Nag-surrender ka kay Cripply.
Kasi pahambol ang laro mo. Mali na nga yung PM3 na karnipat na tuhog. Ako nag-choke laban kay Vitrum. Unang round din na sa ulo, pero putang ina mo ka, nag-angas ako hanggang sa dulo. Kaya, kaduda-duda tong damuho. Panong una sa hukbuto. Di nga nag-choke pero daig mo pa ang putang napasubo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Tinawag na pangit ang pamilya, doon pa nakuha na sumuko. Kaya mataas ang katayuan ko kasi intensyon ay puro. Stand on fucking business, bitch! Ayusin mo, tayo mo! Magiging Rico yan ngayon at kamatayan na ang dulot. Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Sabi mo pa, wala munang gubat. Pahinga muna. May paganyan ka pang abiso. So sampal sa mga linya mo ang laban na tumismo. Kung malalaman ang mali ko, bakit ka nandito? Balik sa gubat para lang makaharap ang iyong anito. Okay. Huling laban kanyang death sa aking pangalan na balik. At doon nyo malalaman, malagad kanyang respect. Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead. Parang Kristong napakita ng Lazarus effect. Ang lakas na ito. Kaya tinanggap niya yung laban. Kasi sayang pagkakataon na makwestiyon ng tagasagot kapag meron siyang mga tanong. Pag ako nilaban niyo sa gods, baka sa dulo pa ng taon. Pag siya nilaban niyo sa gods, akala niya ngayon na yun. Time. Okay, tie yung round 3. Sabi ko sa inyo bigyan natin ng chance si Marshall na makuha niya ulit yung pinaka momentum. And para sa akin, itong round 3 ni Marshall, ito yung pinakamalakas na round niya. Pinakamalakas na round niya yun. And ayun, sa tingin ko naman, pumantay yon sa performance ni MP3 sa round 3. Overall na lang guys. First 2 rounds nakuha ni MP3, pero yung round 3, gusto kong bigyan ng props si Marshall doon. Ayun yung pinakamalakas na round niya. Ang ganda nung impact, ang ganda nung puwersa, ang ganda nung dating ng mga ang ganda nung landing ng mga punchline. So sa tingin ko, yun nga, ito yung pinakamalakas na round ni Marshall. So tabla ko yung round 3. So bakit ko lang tinabla? Kung ito yung pinakamalakas na round ni Marshall, simple lang. Sa tingin ko kasi ang round to beat sa battle na to is yung round 2 ni MP3, which is binigyan ko ng 9 points. And sa tingin ko naman, yung round 3 ni Marshall wasn't enough to beat that round. So, kaya ako tinabla sa round 3. Okay? So, first 2 rounds MP3, pero round 3 tabla. So, 7-7-8 para kay Marshall. That's 23 points. Hindi. Tama ba? Tama. 7-7-8. Tama ba ako? 22? 22. 7-7-8. 22 points para kay Marshall. Kay MP3 naman, 8-9-8. That's 25. So, 25 to 23, up by 2 points lang. First 2 rounds, MP3. Round 3, tabla. MP3 ako dito. Marshall para MP3. Ang boto lurado, 5-0. 5-0. Para MP3. Okay. Shoutout kay Marshall. Malaki respeto ko sa kanya. Shoutout kay Hujuong, Carl Peñalosa, John Andrew Cagas, at saka Calvin Calderon. Yeah! Ngayon, MP3 versus Marshall, binoto ko per round ang binasay ko sa lang per round nila. Binoto ko sa round 1 ay si MP3 dahil nagka-problema, parang yung nabitin ako dun sa round ni Marshall dun sa round 1. Then yung round 2, binigay ko pa rin yung kay MP3 kasi mas gusto ko yung mga angle na ginamit niya. Kagandaan nun, kahit pa paano buo na yung boses niya, hindi na siya pumipiyok-piyok. Tapos, yung round 3 ko, binigay ko na dito kay Marshall. Possible. Yung round 3 ni Marshall, parang yun yung pinakamalakas na round niya. Kaya yung round 1 and 2, para kay MP3, round 3 kay Marshall. Congrats, MP3. Yung TCD, medyo mahirap i-judge yun, no? Pero, tawag dito, round 1, kahit na merong, kahit di malinis yung performance ni Marshall, binigay ko yung round 1 kay Marshall kasi mas trip ko yung
mga angles niya, yung mga linya niya mas trip ko. At para sa akin, kahit minus points ko siya dun sa stumble niya, nakuha niya pa rin yung round 1. Pero pagdating sa 2 and 3, mas lumamang para sa akin sa mga rounds na yun si MP3, kaya siya yung binoto ko. Shoutout kay Marshall, and congrats MP3. Van Newbeck, binoto ko si MP3. Round 1 at round 2, malinaw naman sa kanya yun. Pero nakinig pa rin ako nung round 3 ni Marshall. Baka yung round 3 niya kaya tabunan yung dalawang round na panalo ni Mike. Pero hindi eh. Kaya yun, props kay Marshall. Yo, Ripley, binoto ko si MP3. Parang per round ko na lang, parang nakuha ni MP3 yung round 1 saka yung round 2. At yung round 3 naman para sa akin Marshall pa rin yun. So, okay. 1-2 para kay MP3. Ganda yung material ng both sides, pero kung per round tayo, 1 and 2, dun tayo kay MP3. Yes. 3, malakas ng Marshall, pero sobrang lakas nung round 2 ni MP3. So, MP3. Okay. So, ayun, di ba? Pare-parehas kami ng nakita na first 2 rounds, MP3 talaga yon. Si Tipsy D lang yung naiba. Pero parang most of the judges naman, 1 and 2 binigay nila kay MP3 yon. Then, ako lang yung nag-iisang bumoto ng tabla sa round 3. Kasi may own perspective ako, kaya ako tinabla yon. Pero, no doubt, malakas talaga yon. Strongest round talaga ni Marshall yung round 3. And para sa akin lang is, tinay ko lang yon. Kasi, yun nga, nagbigay naman ako ng explanation kung bakit. Diba? Yun lang. And, solid, no? Solid na round. Nag-choke lang talaga si Marshall dito. Pero, if ever hindi siya nag-choke sa round 1, baka possible mas dumikit pa at mas magkaroon pa ng dikit na boto. 'Di ba? Baka maging either way pa nga eh. Pero ayun. MP3 solid 'yon. All 3 first 2 rounds binigay ko yun sa kanya, round 3 tinabla ko. 'Yun lang. And that's it guys. Pahinga na ako today or tonight. Tapos bukas, hindi ko alam kung makapag-review ako ng battle bukas kasi may laro kami. May basketball kami. So I don't know if I can do a review vid or content with, I don't know, pero yun, let's see. GL versus MR ang ina-next natin as soon as possible, pero I don't know kung kailan, kung bukas ba or sa Thursday, I don't know. Kita-kits na lang sa next na review. Peace out.